si Aba Yahuwah, purihin ang pangalan niya, dahil sa kabutihan niya, tayo'y hihirap. O di salamat sa pag-iingat, iniligtas na panganib, nadama ang iyong paglingap at iyong pag-ibig. Iyong sinamahan sa aming labahin upang kami makasamba, at ngayon maghihintay kay Kristo Yahusha. Ang biyaya mo'y sagana na aming natatanggap, ngayon nga ay aming katugunan, napabulian ka. Sana iyong patnubayan sa paglalakbay hanggang sa piling langit, aming kaligtasan. O sambahin ka, Aba Yahuwah, purihin ang pangalan mo, dahil sa kabutihan mo ay iyong hihirap. Alleluia, lagi kong susundin si Yahuwah, nais ko'y lagi siyang makasama. Ang katwiran niya ay aking liwanag, upang ako'y mamaligaw. Sa kanyang
Dakilang Ama, Amang Yahuwah, nandito po ang iyong mga anak. Iisa naming dahilan sa pagtitipong ito, purihin, pasalamatan, at sambahin ka ng aming kaluluwa. Salamat po sa pagtitipong ito. Alam namin ngayon, nakamasid ka sa iyong mga anak. Nakahanda pong magpala, magbasbas sa aming lahat, sapagkat naaawa ka akay ng iyong pag-ibig sa kalagayan ng iyong mga lingkod. Sa dumaang linggo ng aming buhay, marami kaming mga iba't ibang pagsubok. Ang iba, mabigat ang kanilang naging dalahin. Subalit, hindi mo kami pinabayaan. Nandiyan ka lamang, nakahanda tumulong sa amin. Dama namin ang iyong pagmamalasakit, ang iyong pag-ibig sa iyong mga anak. Sa pagsambang ito, iginagayak namin ang aming mga sarili sapagkat malapit na naming ganapin at tuparin ang mga kapistahan na tinakda mo. Mag-uumpisa po sa gagawin naming banal na hapunan. Alam namin napakaselan ang gawaing ito. Kaya po sa pagsambang ito, pakigayak po ng aming puso, gayon din ang aming pag-iisip, para kami po'y makatanggap ng iyong biyaya at higit sa lahat maluwalhati ka namin. Panginoong Yahushua, di namin makalilimutan ang lahat ng iyong tiniis, alang-alang sa iyong mga lingkod. Panginoon at tagapagligtas, pakinggayak ang aming puso upang kapag ginawa namin banal na hapunan, ikaw ang aming makakapiling sa ikalalakas ng aming pananampalataya. Ikaw nang bahala sa iyong mga lingkod. Akayin kami sa ganap na pagsisisi para lalong maging malalim ang aming relasyon sa iyo at sa ating dakilang Ama. Ama, pakibasbasan ang gagawin naming pag-aaral. Maunawaan namin ang dapat naming gawin para maging karapat-dapat kami sa pagtanggap ng banal na hapunan. Pakipatawad kami sa aming kasalanan. Pakibasbasan ang kabuhayan ng iyong mga anak. At salamat po ang iyong mga lingkod. Patuloy pong nakapagsasagawa ng pagbibigay ng abuloy. Pakibasbasan ang mga halagang ito para lalo pong magamit sa pagluwalhati sa iyong pangalan. Kami po'y sumasampalataya, Ama. Dininig mo ng aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Shabbat Shalom mga kapatid, tayo po ay nagpapasalamat ng tunay dahil po muli tayong tinipon ni Yahuwah Abba sa ganitong mga pagsamba para lalo po tayong maging gayak o handa sa nalalapit nating selebrasyon sa mga kapistahan ni Yahuwah Abba. Gaya po ng alam na po ninyo, sa susunod po ng Shabbat tayo ay magsasagawa ng banal na hapunan. Ito po ay bilang umpisa ng ating pagdiriwang sa kapistahan o mga taktang panahon ni Yahuwah Abba. Alam po natin na karamihan po sa inyo ay dati na pong nagawa ang itong tinatawag nating banal na hapunan
na itinatagpo ng ating tagapagligtas para tayo po ay lalong maging handa sa nalalapit na kaligtasan. Subalit, gayunpaman, kahit po tayo po ay nakapagsasagawa na ng banal na hapunan sa mga nakaraang taon ng ating mga buhay, hindi po nangahuhulugan na hindi na kailangan pa itong paghandaan. Lalong kailangan tayong maghanda sapagkat alam natin, malapit na ang pagparito muli ng ating tagapagligtas na si Yahushua. Kaya paano natin dapat paghandaan ang banal na hapunan? Mag-umpisa po tayo sa tanong, ano po ba ang banal na hapunan na ating pinaghahandaan? Magsimula tayo dito po sa Mateo 26 hanggang 28, at samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Yahushua ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo itong aking katawan. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan sapagkat itong aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Binasa po natin ay ang pagtatag ng ating Panginoong Yahushua sa araw po ng Passover nung tinatag po niya yung tinatawag na bagong tipan. Paano po niya itinatag itong bagong tipan? Ayon po sa ating binasa, ang Panginoong Yahushua kumuha ng tinapay, pinagpala, pinagputol-putol, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi niya, kunin ninyo, kanin ninyo itong aking katawan. Pagkatapos, ano pong ginawa ng ating Panginoong Yahushua? Ang sabi, kumuha siya ng isang saro at sinabi niya, magsiinom kayong lahat dyan, ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sa makatwid, yung pong tinatawag nating banal na hapunan na tinatagpo ng Panginoong Yahushua, ito po ay ang merong pagkain ng tinapay at pag-inom mula po sa saro ng grape juice. Ano po ang sinasagisag ng tinapay? Yung katawan ng ating Panginoong Yahushua. Ano po ang sinasagisag ng laman ng saro? Ito po'y dugo ng ating Panginoong Yahushua. Sa makatwid, yung pagtanggap natin ng banal na hapunan, isang sagrado at mahalagang bagay. Bakit po kailangan natin paghandaan ang pagtanggap na banal na hapunan? Pakinggan po natin ang Korinto, dito po sa 11:27, kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Bakit kailangan paghandaan ang pagtanggap natin ng banal na hapunan? Sapagkat sabi ni Apostol Pablo, kapag kang isang tao uminom at kumain pero hindi karapat-dapat, nagkakasala sila sa katawan at dugo ng ating Panginoong Yahushua. Hindi po yun maliit na kasalanan, mabigat na kasalanan na magkasala laban sa katawan at dugo ng ating Panginoong Yahushua. Ito nga dahilan kung bakit kinakailangan po natin itong paghandaan. Kasi noong pong itinatag to ng Panginoong Yahushua, ito'y sinagawa ng mga unang Kristiyano, kasama si Apostol Pablo, kasama yung mga Hentil. Kaya sa kanilang pagdiwang ng banal na hapunan, napansin ni Apostol Pablo, merong mga tumatanggap. Pero pagtanggap nila, sila po ay nagkakaroon ng iba't ibang suliranin. Sa pagtanggap nila ng banal na hapunan, hindi napabuti ang kanilang buhay. Ano kayang dahilan kung bakit hindi po sila naging karapat-dapat sa pagtanggap ng banal na hapunan? Tuloy po natin ang pagbasa sa Korinto 11:29 hanggang 30, sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasaktin at hindi kakaunti ang nangatutulog. Datapwat kung tayo'y hinahatulan ay pinaparusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Ano ang
naging parusa, naging problema ng mga iba dahil po nung tumanggap sila ng banal na hapunan, hindi po sila ganap na nakahanda. Ayon po sa sinabi ni Apostol Pablo, ang napansin niya, ang iba, pagtanggap ng banal na hapunan, sila po ay naging mahihina. Ang iba ay nagkakasakit. Ang iba ay namamatay. Ano ang dahilan ayon kay Apostol Pablo kung bakit sa halip na sila'y pinagpala, sila'y sinumpa ng Panginoon? Sapagkat nung tumanggap sila, hindi po sila ganap na nakahanda, hindi kinilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon. Kaya dahil po sa ganitong mga pangyayari, tiyakin natin mga kapatid, kung tayo tatanggap ng banal na hapunan, tatanggap tayo ng may karapatan at tayo maging karapat-dapat upang tanggapin natin ang kanyang pagpapala at mga biyaya. Itong dahilan kung bakit susunod na slide, dapat natin malaman yung tanong, paano ba dapat paghandaan yung banal na hapunan? Kasi tayo po, merong mga pagtitipon, katulad po ng ginagawa natin ngayon. Meron po tayong panata na isasagawa po natin simula sa Monday. Pero ano pa ang dapat natin gawin para tayo po ay maging handa sa pagtanggap natin ng banal na hapunan para tayo ay makaiwas dun po sa hatol o sa parusa ng Panginoong Yahushua. Pakinggan natin dito po sa Korinto 11:28 hanggang 31, kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilalang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit mahihina, masasakti ng marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Kung siyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ano po ang dapat natin gawin para makapaghanda tayo bago tayo tumanggap ng banal na hapunan? Ano po ang sabi ni Apostol Pablo? Kailangan po natin gawin yung tinatawag na pagsisiyasat sa ating sarili. Sabi ni Apostol Pablo, kung gagawin natin yung pagsisiyasat sa ating sarili, ano po ang magiging kapalaran natin? Ang sabi, hindi siya hahatulan ng Panginoon. Anong katumbas nun? Tayo po'y pagpapalain, pagbabasbasan ng Panginoong Yahushua. Kaya mamimili po tayo, mga kapatid. Ano po ba ang gusto natin? Yung parusa o yung pagpapala? Siyempre gusto natin yung pagpapala sapagkat kapag sinabi pagpapala, nandiyan pong pagsasama ng Panginoong Yahushua. Ngayon kapag tayo hinatulan, kapag tayo pinarusahan, ibig sabihin ba hindi na tayo maliligtas? Hindi naman ganoon. Kasi ayon po sa ating binasa, ito'y ginagawa ng Panginoon para po yung mga pinarusahan. Halimbawa, yung dahil sa kanilang hindi paghahanda, sila'y hinatulan sa pagtanggap ng kanilang banal na hapunan. Ang sabi ni Apostol Pablo, ito'y nangyari sa kanila para hindi na sila makasamang sa pagkahinatulan ng sanlibutan. Ibig sabihin, yun ang kanilang parusa. Ito yung tinatawag na discipline. Hindi po ito condemnation. Sapagkat kung ang tao tunay na kay Yahushua, kapag ka siya'y dinisiplina, ito'y para matuto siya para sa susunod, lalo po siya maging handa. Kaya mga kapatid, bakit pa natin hihintayin yung parusa ng Panginoong Yahushua? Kasi yung mahal niya, paparusahan niya. Pero ang lalong alamin natin o kaya gustuhin natin na pagpalain tayo ng ating Panginoong Yahushua. Kaya ano bang ibig sabihin nun? Na magsiyasat tayo sa ating sarili. Kasi ito ang hinahanap sa atin ng Panginoong Yahushua sa tuwing tatanggap tayo ng banal na hapunan. Pakinggan po natin. Dito po sa ikalawang Korinto 13:5 ang talata, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili. Kung kayo'y nasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Yahushua Kristo ay nasa inyo
malibang kayo'y nabigo sa pagsubok. Ano po ang kahulugan ng pagsisiyasat sa ating sarili? May dalawang aspeto. Una, ang sabi ni Apostol Pablo, siyasatin natin ang ating mga sarili kung tayo ay nasa pananampalataya pa. Ibig sabihin, tayo ba'y nabubuhay sa pananampalataya o labag sa pananampalataya? Anong katumbas? Tayo ba'y nabubuhay ayon po sa kautusan ni Yahuwah o labag sa kautusan ni Yahuwah? Kaya sinisiyasat natin ang ating sarili. Hindi ibang tao ang ating sinisiyasat. Ano bang tawag doon po sa pagsisiyasat sa ating sarili? Ang isang termino dyan ay pagbubulay. Bulay, binubulay natin ang ating buhay. Inaalam natin tayo ba'y nagkukulang sa mga utos ni Yahuwah at sa utos ni Yahushua. Pagka tayo nagkukulang, anong dapat nating gawin? Magsisi at magbago. Isa yun sa dapat nating gawin kapag sinasabi ni Apostol Pablo, magsiyasat sa ating sarili. Pero ano pa ang isang aspeto nung tinatawag na pagsisiyasat sa sarili? Ang sabi rin ni Apostol Pablo, nalalaman ba ninyo na si Yahushua Kristo ay nasa inyo? Ang katumbas nito, meron ba tayong personal na relasyon sa ating Panginoong Yahushua? Tayo ba'y lumalapit sa Kanya? At kapag tayo lumalapit sa Kanya, nararamdaman ba natin ang Kanyang presensya? Nasa atin ba ang Panginoong Yahushua? Kaya ano po ang dapat natin gawin? Mula po ngayon hanggang sa araw po ng ating banal na hapunan. Pakinggan po natin ang nakasulat po dito po sa Mateo 7:13 hanggang 14. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak. At marami ang dooy nagsisipasok, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakakasumpong noon. Ano ang dapat natin gawin bilang pagsisiyasat sa ating sarili? Siyasatin po natin yung daan na ating nilalakaran. Ano bang pinili nating paraan ng ating pamumuhay? Kasi ang tao, kapag sila namumuhay, karaniwan ang kanilang pinipili, hindi po yung makipot na pintuan, kundi yung maluwang na pintuan. Dito po kasi sa paliwanag ng ating Panginoong Yahushua, ang tinutukoy po niya ay yung ating prinsipyo kung paano tayo nabubuhay ng pang-araw-araw. Ano ang paraan o prinsipyo sa buhay ng karaniwang tao o kaya sabihin natin ng isang taong mga taga-sanlibutan? Ang kanilang prinsipyo ay kung anong mahilig gawin, yun ang kanilang gagawin. Kung ano yung convenient, yun ang kanilang gagawin. Kaya nga, anong sabi ng Panginoong Yahushua? Yung pintuang yun ay maluwang at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak. Yun ang problema. Akala kasi ng iba, dahil ang kanilang prinsipyo, kung ano yung ginagawa ng marami, okay siguro yun. Pero sabi ng Panginoon Yahushua, mag-ingat tayo. Kasi yung ginagawa ng marami, yung ang daang patungo sa pagkapahamak. Kaya ano ang dapat nating gawin sa ating pagsisiyasat sa ating sarili? Yung ating bang mga choices sa buhay? Ito bang mga pinipili nating paraan ng pamumuhay? Ito po ba'y alinsunod doon sa mga utos ng Diyos? Kasi kung alinsunod sa mga utos ng Diyos, ang sabi ng Panginoon Yahushua, makipot yun. Ibig sabihin, hindi po madali. Kaya yung ating pamumuhay, tayo ba ay nagpapatawad sa ating kapwa? Tayo ba ay nagpapakababa ng loob? Tayo ba ay sumusunod sa 10 kautusan ni Yahuwah na araw-araw? Ginagawa ba natin yung mabuti sa paningin ng Diyos? Kasi yung pong pagtupad ng mga kautusan ng Diyos, hindi po kasi yun yung popular eh. Yun po yung hindi pinapansin ng marami. Kaya kasama sa pagsisiyasat ng ating sarili ay pagsisiyasat ng ating pamumuhay. Ano pa ang dapat natin gawin?
para po yung gawaing pagsisiyasat na ginagawa natin ay magkaroon ng mabuting bunga. Pakinggan po natin ang Mateo 7:21 hanggang 23. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan, at kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayo manggagawa ng katampalasanan. Ano po ang dapat pa nating gawin? Bilang pagsisiyasat sa ating sarili, dapat siyasatin natin sa ating sarili kung ang ating relihiyon ay tunay na may kaugnayan sa Panginoong Yahushua. Maaari kasing sabihin ng iba, ako naman ay sumasamba eh. Ako naman ay nagbibigay ng abuloy. Ako naman ay umaawit. Ako naman ay nananalangin. Dumadalo ng mga Bible study. Nagbabasa ako ng Biblia. Maaari sabihin po yun ng iba. Maaari ginagawa nila yung mga dapat gawin ng isang taong religyoso. Dito po sa tinalakay ng ating Panginoong Yahushua, ang binabanggit niya, hindi yung mga taong walang hilig sa relihiyon, kundi yung mga tao na nasa relihiyon. Anong katunayan? Sinabi ng Panginoon Yahushua, ang tinutukoy niya ay ang mga taong tumatawag sa kanyang pangalan, at sa pangalan niya, anong kanilang mga nagawa? Nagsipanghula, nagpalaya sa mga demonyo, gumawa ng mga makapangyarihang gawa sa pangalan ni Yahushua. Sa makatwid, di umano sila'y mga Kristiyano. Nagpapahayag bilang Kristiyano. Kaya anong nasa isip nila? Meron na po silang kaugnayan sa Panginoong Yahushua. Ito ngayon nakakagulat eh. Kasi isipin natin, itong mga taong ito na gumagawa ng mga bagay na yan, sigurado ligtas sila. Pero sabi ng Panginoon Yahushua, anong sabi niya? Kailanman, hindi ko kayo nang nakikilala. Magsilayo kayo sa akin. Posible pala na may tao na sa loob ng relihiyon, gumagawa ng mga gawaing relihiyon, pero wala silang kaugnayan sa Panginoong Yahushua. Ibig sabihin, hindi sila kilala ng Panginoong Yahushua. Kaya itong dapat natin siyasatin sa ating sarili. Ang sabi nga ni Apostol Pablo di ba? Siyasatin ninyong sarili ninyo kung si Yahushua ay nasa inyo. Anong ibig sabihin nun? Na tayo ay na kay Yahushua at si Yahushua ay nasa atin. Pakinggan po natin ang Juan 10:14. Ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin, at ang sariling akin ay nakikilala ako. Yung salitang pagkilala, ang katumbas nun, hindi lang po pagkaalam tungkol sa mga bagay kay Kristo. Ito po ay tumutukoy sa isang personal relationship nila sa Panginoong Yahushua. Posible kasi ang tao kabilang sa iglesia, kabilang sa relihiyon, marami kasing mga iba't ibang pangkating relihiyon ngayon, sabihin natin, kabilang sila sa assembly ni Yahushua. Kaya ginagawa nila yung mga dapat gawin, di ba? Pero ang tanong, kilala ba nila? Ibig sabihin, meron ba silang personal na relasyon sa Panginoong Yahushua? Yun ang ibig sabihin ng pagkilala kay Yahushua. Paano ba natin malalaman kung tayo po ay merong personal na relasyon sa Panginoong Yahushua? Ang sabi niya, siya ang mabuting pastor. Pagka may mabuting pastor, yung pastor, meron po siyang mga inaalagaan. Sino po yung inaalagaan ng mabuting pastor? Yung mga tupa. Ano pong mapapansin po ninyo sa mga tupa? Yung tupa, yun po sila po hindi lumilihis sa Panginoon. Hindi sila lumilihis dun sa pastor.
Kapag kayong mabuting pastor pumupunta doon, sumusunod sila. Pag nawala yung mabuting pastor, sila po ay natatakot. Natatakot silang mawala yung kanilang kaugnayan sa kanilang pastor. Yun ang tupa. Ang tanungin natin sa ating sarili, tayo ba ay parang tupa ng Panginoong Yahushua na hindi po tayo makakakain, hindi tayo makakatulog, hindi tayo makapakali kapag alam natin malayo ang Panginoong Yahushua? Yun ang ibig sabihin ng relasyon natin sa Panginoong Yahushua. Ibig sabihin, depende tayo. Tayo ay buong pusong nagtitiwala sa kanyang pagsasama. Itong tanungin natin sa ating sarili. Gaano po ba ang ating relasyon sa Panginoon Yahushua? Ito ba'y para sa ating ikaliligtas? Kaya ito'y dapat natin gawin bilang pagsisiyasat. Bakit po napakahalaga na sa panahon natin ngayon, ngayong malapit nang dumating ang Panginoong Yahushua, ay ginagawa natin sa tuwid-tuwina ang pagsisiyasat sa ating sarili. Pakinggan po natin ang ikalawang Pedro 2:19 hanggang 21. Ipinapangako nila ang kalayaan sa mga nahihikayat nila, pero sila mismo ay mga alipin ng kasalanang mapapahamak sa kanila. Sapagkat alipin ng tao ng anumang kumukontrol sa kanya. Ang mga taong nakakakilala na kay Yahushua Kristo na Panginoon at tagapagligtas ay tumalikod na sa kasamaan ng mundo. Ngunit kung muli silang bumalik sa kasamaan at maging alipin muli nito, mas masahol pa sa dati ang magiging kalagayan nila. Mas mabuti pang hindi na nila natagpuan ang landas patungo sa matuwid na pamumuhay kaysa sa natagpuan ito at talikuran lang sa bandang huli ang mga banal na utos na ibinigay sa kanila. Mga kapatid, ang binasa po natin babala babala po ng pag-ibig. Sapagkat ayaw ni Apostol Pedro at lalong ayaw ng Panginoong Yahushua na sa bandang huli, kung kailan babalik na ang Panginoong Yahushua, saka pa tayo itataboy. Di ba? Sino po ba ang hindi po darat na ng Panginoong Yahushua sa kaligtasan? Yun pong tumalikod sa Panginoong Yahushua. Sila po ay katulad na natagpuan na nila yun pong magandang kalagayan, pero tumalikod sila doon. Kumbaga, natikman na nila yung kabutihan ng Panginoong Yahushua. Alam na nila na siya ang Panginoon at tagapagligtas. At dahil sa ginawa ni Panginoon Yahushua, tayo po ay niligtas na sa kasamaan ng mundo. Pero pagdating ng mga ilang panahon, anong nangyari? Unti-unti bumabalik sa buhay sanlibutan. Meron bang mga ganon? Meron po Kaya nga isinulat po ito ni Apostol Pedro, sapagkat ito ay karaniwang nangyayari. Sila po ay naging tupa na ng Panginoon Yahushua. Ligtas na sa kasamaan ng mundo. Pero bumalik sila sa mundo. Iniwan ang Panginoong Yahushua bilang mabuting pastor nila. Kapag ganoon, sino pong tumalikod? Hindi si Yahushua, kundi tayo. Kaya anong dapat natin gawin? Magsiyasat. Kapag nakita natin, teka muna, nandito ako, nabubuhay, alinsunod sa sanlibutan, nandoon na pala ang Panginoon Yahushua, naiiwanan na pala ako. Anong gagawin po ninyo? Babalik. Di ba? Habang may pagkakataon, babalik tayo sa Panginoong Yahushua. Kasi kapag hindi, ang sabi, mas mabuti pang hindi na natin natagpuan Kesa natagpuan natin yung kawan, natagpuan natin ang Panginoon Yahushua, tapos tumulikod pa tayo sa Kanya. Bakit po mas mabuti pa yon? Pakinggan po natin dito po sa Hebreo 6:4 hanggang 6 upang hindi natin siya talikuran
sapagkat kung tatalikuran ng isang tao ang Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik pa sa Diyos. Naliwanagan na ang pag-iisip niya. Nakatikim na ng mga biyaya mula sa langit. Tumanggap na ng banal na Espiritu. Nakatikim na ng kabutihang dulot ng salita ng Diyos at nakadama na ng kapangyarihang ihahayag sa huling araw. Pagkatapos, kung tumalikod pa rin siya sa Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik sa Diyos dahil para na rin niyang ipinakong muli sa krus at dinala sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Mga kapatid, hindi po biro ang ating pinag-aaralan ngayon. Tandaan po natin, kung atin pong pag-aaralan ng Biblia, kaunti lang talagang maliligtas. Marami po mapapahamak. Sapagkat sa maraming tao, hindi talaga nila siniseryoso yung kanilang relasyon kanino? Sa Panginoong Yahushua. Para sa iba, para lang masabi na sila ay sumasampalataya. Pero sa kanilang puso, malayo ang Panginoong Yahushua. Kaya kinakailangan siyasatin natin ang ating sarili. Bakit? Sapagkat kung tayo po naliwanagan na, marami sa atin naliwanagan na sa pag-iisip. Kung tayo po nakatikim na ng mga biyaya, natikman na po natin ng mga biyaya, tumanggap ng banal na Espiritu, nadama ang kanyang kapangyarihan. Di ba ito'y nadama na natin? Alam natin, ang Panginoong Yahushua ang mabuting pastor. Pero kapag nagawa na natin yun, tumalikod pa tayo. Ang sabi, hindi na po tayo mapagsisisi. Kasi kapag gano'n ang katumbas nun, parang pinapako uli ang Panginoong Yahushua sa krus at dadalhin siya uli sa kahihiyan. Kaya mga kapatid, kapag tayo po ay nasa ganitong paghahanda, seryosohin naman natin. Seryosohin naman natin mga kapatid, yung paghahanda natin sa banal na hapunan. Seryosohin natin yung ating relasyon sa Panginoong Yahushua. Hindi yung binibiro natin ang ating sarili. Tutunin tayo sa pagsamba, yung pagsamba natin, nakahanda ba talaga tayo? Baka kung saan-saan lang tayo. Baka meron tayong dalang cellphone, sumasamba, pero kung saan nakaupo, nandun din yung TV o kaya kumakain. Mga kapatid, seryosohin natin yung ating pagsamba. Seryosohin natin yung ating pong kaugnayan sa Panginoong Yahushua. Kasi kapag hindi, parang binabastos natin at binababoy natin yung ginawa niyang sakripisyo. Lahat ng ito na binabanggit po namin sa inyo mga kapatid, iisa lang po ng aming layunin. Hindi po takutin kayo. Yung binasa po namin nasa Biblia. Bakit po ito'y isinulat sa banal na kasulatan? Sapagkat napansin ni Apostol Pedro, napansin ni Apostol Pablo, napansin ng Panginoon Yahushua, marami nagsasabi, sila ay tunay na kay Kristo. Pero sa kanilang buhay, hindi pala talaga. Siyasatin natin ang ating sarili. Tayo ba ay talagang kay Kristo? Kasi kapag hindi pa, meron pa tayong pagkakataon, mga kapatid. Meron pa. May buhay pa tayo Habang may buhay pa tayo, meron pa tayong pagkakataon. Kaya mga kapatid, tayo po ay sana maakay sa tunay na pagsisisi. Pagbutihin natin ang pagbabagong buhay. Tunay na pagsisisi ang hinahanap sa atin ng ating tagapagligtas. Itong kasama sa paghahanda bago tayo tumanggap ng ating bahagi para sa banal na hapunan. Ano pang dapat natin gawin para tayo lalong maging ganap sa pagtanggap ng banal na hapunan? Binasa po natin kanina, Korinto 11:28-31, sinasabi siya sa atin ng sarili, ano pa ang dapat natin gawin? Ang sabi rin, dapat ay kumilala tayo sa kahalagahan ng katawan ng Panginoon. Yung ating kakaining tinapay at ang ating iinumin mula sa isang kopa
hindi po yung karaniwang pagkain at karaniwang pag-inom. Dapat sa pagkain natin at sa pag-inom natin, nasa isip natin yung kahalagahan ng ating ginagawa. Paano natin gagawin yun? Pakinggan po natin ang Korinto, dito po sa 11:23 hanggang 26, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Yahushua, nang gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y ang aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito'y tuwing kayo'y iinom nito sa pag-aalaala sa akin, sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Mga kapatid, paano po natin mapahahalagahan yung gagawin nating banal na hapunan? Ang sabi ni Apostol Pablo, sa tuwing ginagawa natin ito, pinapahayag natin ang kamatayan ng Panginoong Yahushua. Alam niyo po ba kung bakit namatay at nagtiis ng matinding kahirapan ang Panginoong Yahushua? Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Kasi kung hindi niya ginawa yun, tayo po'y parurusahan. Tayo po'y daraan sa dagat-dagatang apoy. Ayaw mangyari yun ng Ama. Ayaw mangyari yun ni Yahushua. Kaya namatay siya alang-alang sa atin. Kaya kapag tatanggapin natin ang ating bahagi ng banal na hapunan, isipin natin yung kanyang sakripisyo. At yung sakripisyong yun, ginawa niya dahil sa kanyang pag-ibig. Kaya kapag tatanggap tayo ng banal na hapunan, isipin natin palagi, mahal na mahal tayo. Iniibig tayo ng ating tagapagligtas. Kaya nga sinabi niya, ginawa ko ito para sa inyo. Napansin po ninyo? Sabi ni Yahushua, kainin yung tinapay na ito, para sa inyo ito eh. Itong kopa, para sa inyo. Pero gawin ninyong ito bilang alaala sa akin. Kung ginawa ito ni Yahushua dahil sa kanyang pag-ibig, dapat lang gawin natin ito ng may pag-ibig sa kanya. Meron pong tinatawag na mutual love. Bakit dapat lang? Meron pong mutual love doon po sa nagbigay ng banal na hapunan at sa tatanggap ng banal na hapunan, sapagkat may kahulugan itong ginawa ng Panginoon Yahushua. Alam niyo po kung anong kahulugan ito? Ayon po sa mga Ebreo, kapag merong ikakasal, yung ikakasal na lalaki, meron po siyang gagawin, meron po siyang pangungunahan, yung tinatawag na simbolo ng kasunduan nila sa kanilang legal na standing. Kapag sila ay halimbawa magpapakasal, meron pong seremonya kung kailan yung lalaki at ang babae ay iinom mula sa isang kopa. Yun ay isang pagpapahayag ng kanilang kasunduan na sila ay ikakasal. Pero kahit na hindi pa sila kinakasal, legally, parang kasal na rin sila. Yun ang ginawa ng Panginoong Yahushua. Yung pagbigay niya ng tinapay, yung pagbigay niya ng kopa, ang kahulugan nun, siya po'y nakikipagtipan sa atin. Akay ng kanyang pag-ibig. Kaya dapat lang pagtanggapin natin yon. Akay din ng ating pag-ibig sa kanya. Mutual love. Sapagkat ito ay ang pagpapahayag ng Panginoon Yahushua na tayo ay kanya. Paano po naging babaeng ipagkakasal kay Yahushua tayong eklesiya? Pakinggan po natin ang Efeso 5:25 hanggang 27, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Inihandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia upang maging banal ito matapos linisin sa pamamagitan ng bautismo sa tubig
at ng salita ng Diyos. Ginawa niya ito para maiharap niya ang kanyang sarili, ang iglesia na maluwalhati, banal, walang kapintasan, at walang anumang bahid o dungis. Ano po ang pinagbayad ng Panginoong Yahushua para tayo ay maging kasintahan niya? Ayon po sa ating binasa, tayo po ay binili sa pamamagitan ng kanyang dugo. Gaya po ng sinabi ni Apostol Pablo, dahil sa pagmamahal ni Yahushua sa atin, tayo po binigay niya ang kanyang buhay para sa atin sapagkat tayo ay itinulad sa asawa ng ating Panginoong Yahushua. Dahil po sa pagmamahal niya, hindi lang tayo binili sa pamamagitan ng kanyang dugo, iginagayak niya tayong lahat. Kaya bago po dumating ang kanyang pagparito muli, habang tayo ay naghihintay bilang babaeng kanyang ikakasal, ano po ang ginagawa niya? Ayon po sa ating binasa, tayo po'y nililinis niya. Kaya ano pong dapat mangyari sa atin? Umayag tayong linisin niya. Paano ba tayo nililinis ng Panginoong Yahushua? Nagsimula sa bautismo. Pero tayo po ay dapat din malinis sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Kaya sa ating mga pag-aaral ng mga salita ng Diyos, tayo po'y nagbabagong buhay. Tayo po'y sumusunod sa kautusan. Sa ganitong paraan, tayo po'y nagiging maluwalhati, banal, walang dungis, walang kapintasan. Nahahanda tayo sa pagparito muli ng Panginoong Yahushua. Kaya habang tayo naghihintay, magbagong buhay tayo. Linisin natin ang ating sarili. Ano pong ating maaasahan habang tayo naghihintay sa Panginoong Yahushua? Dito po sa Efeso 29, walang taong nasusuklam sa sariling katawan. Sa halip, pinapakain niya ito at inaalagaan. Ganito rin ang ginagawa ni Kristo sa atin dahil bahagi tayo ng kanyang katawan na tinatawag na iglesia. Sinasabi sa kasulatan, iiwan ng lalaking kanyang ama't ina at makikipag-isa sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Kamangha-mangha itong malalim na katotohanan na ipinahayag ng Diyos. Isinasalarawan ito ang ugnayan ni Kristo at ng iglesia niya. Mga kapatid, ano ang ating maaasahan sa Panginoong Yahushua dahil tayo po ay itinulad sa kanyang asawa? Ayon po kay Apostol Pablo, malalim yung paglalarawan tungkol po sa iglesia. Tayo po yon at ang kanya at siya bilang Kristo. Ang sabi kasi sa Genesis, kapag ka ang dalawang tao pinagsama ng Diyos sa kasal, sila po ay nagiging ano? Isa. Ano ang nais iparating sa atin ng Panginoong Yahushua? Bakit sinabi ni Apostol Pablo na tayo ay itinulad sa asawa? Sapagkat nais ituro ni Apostol Pablo, hindi na po tayo naiiba kay Yahushua. Ang sabi ni Apostol Pablo, yung isa, yung dalawa, naging isa sapagkat tayo naging katawan na ng ating Panginoong Yahushua. Kung tayo po'y katawan ni Yahushua, sabi ni Apostol Pablo, walang taong nasusuklam sa sariling katawan. Anong kahulugan nun? Tayo, dahil kasama sa katawan ng Panginoong Yahushua, pinapakain niya tayo, inaalagaan niya tayo. Hindi lang po basta umakyat sa langit ang Panginoon Yahushua, tapos kinalimutan niya na tayo. Hindi po. Itinulad tayo bilang asawa niya para ilarawan sa atin, tayo po ay katawan niya na. Kaya kahit nasa langit siya, kayang-kaya niyang alagaan tayo, kayang-kaya niyang pakainin tayo, mahal tayo ng Panginoong Yahushua. Ang tanong, mahal ba natin ang Panginoong Yahushua? Bago natin tanggapin ang bahagi natin sa banal na hapunan, dapat nakahanda tayo magpasya sa ating sarili. Mahalin natin ang Panginoon Yahushua. Huwag nating maliitin yung ginawa niyang sakripisyo, yung namatay
ang Panginoong Yahushua sa krus, huwag nating kalimutan kung gaano katindi ang kanyang sakripisyo at ipakita natin yung pag-ibig kay Yahuwah, yung pag-ibig sa kanyang anak na si Yahushua. Paano natin patutunayan yung pag-ibig na yon? Dito po sa mga huling talata na atin pong pag-aaralan, 2 Korinto 11:2-3, nag-aalaala ako sa inyo tulad ng pag-aalaala ng Diyos. Ang katulad ninyo ay isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki, walang iba kundi si Kristo. Ngunit nag-aalaala ako, baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo, tulad ni Eva, nanalin lang ng ahas. Mga kapatid, tatanggap tayo ng banal na hapunan. Kumbaga, yung banal na hapunan parang anibersaryo natin eh. Kung kailan po nakipagtipan ang Panginoon Yahushua sa atin. Kaya kapag gagawin natin yung banal na hapunan, merong pagpapasya na tayo po ay magiging tapat, magiging dalisay sa pananampalataya natin at pag-ibig natin sa ating Panginoong Yahushua. Huwag tayong pumayag, malason ang ating pag-iisip. Huwag tayong pumayag na yung ating loyalty, yung ating katapatan mapunta sa iba, kundi maging handa tayo para maibuhos natin ang buong pananampalataya at pag-ibig sa ating Panginoong Yahushua. Kapag kaganon, mararamdaman natin yung yakap ng Panginoong Yahushua. Mararamdaman natin yung kanyang pagmamahal. Opo, mahal tayo. Mahal tayo ng Panginoong Yahushua. Pero lalong mapabuti tayo kapag mararamdaman natin yung pagmamahal na yon. Hindi lahat mararamdaman yon. Pero yung mga nakagaya, yung mga dalisay, ang kanilang pananampalataya at pag-ibig, sila ang makadadama ng pagpapala, ng pagsasama ng Panginoong Yahushua. Tayo po'y tumayo at tayo po'y mananalangin. Ama naming Diyos, salamat po na maraming sa iyo. Yahuwah Aba, napakabuti mo. Inaalagaan mo kami. Pinagtsatsagaan mo kami. Sa kabila ng aming karumihan, di ka po lumalayo. Gumawa ka nga ng paraan para kami po'y malapit sa iyo. Sinugo mo ang iyong bugtong na anak. At dahil po sa kanyang sakripisyo, makalalapit kami sa iyo at makatatawag sa iyo na aming Ama. Yahuwah Aba, pakigayak po ng aming puso't isipan sa nalalapit naming banal na hapunan. Ama, alam namin sa mga nakaraang panahon, meron pong mga pangyayari na hindi ka namin naalaala. Ang ilan sa iyong mga anak nagkulang at nagkasala. Di ka namin ginawang una sa aming buhay. May pagkakataon, baka nakalimutan ka namin. Maawa ka na lang sa iyong mga anak. Huwag mo kaming ibilang sa mga tumalikod sa iyo. Kung ang aming mga gawain, yun ang pinapakita. Kung babasahin mong puso't isipan namin, Ama, ikaw ang aming pipiliin. Ikaw ang aming gusto. Kaya kung kami man nalihis, maawa ka na lang sa iyong mga anak. Akayin kaming papanumbalik sa iyo. Kung kami man nagkakasakit, kung kami man dumaraan sa iba't ibang parusa mo. Salamat, Ama. Alam namin ang kahulugan nito. Mga anak mo kami, inaakay na bumalik sa iyo. Itong pasya namin ngayon, hangad namin bumalik sa iyo. Maawa ka sa iyong mga anak. Gawin pong handang aming puso't isipan. Maging karapat dapat kami sa iyo. Panginoong Yahushua, salamat po dahil sa iyong ginawa para sa iyong mga hinirang. Kami po kabilang sa eklesiya. Alam namin mahal na mahal mo kami. Ibinigay mong buhay mo para sa amin. Kaya naghahanda kami
para sa banal na hapunan. Kapag katatanggapin namin ang tinapay, aalalahanin namin ang iyong sakripisyo, ang pagtitiis at pagdurusa mo at ang kamatayan mo. Sa pagtanggap namin ng kopita, tulungan mong magbulay-bulay kami sa mga daraan na mga araw. Pag sinisiyasat namin ang aming sarili, maging karapat dapat kami sa pagtanggap namin ng banal na hapunan para lalo kaming maging malapit sa iyo. Pagharian mo ng aming puso. Alisin mo po ang anumang kasamaan. Maging matagumpay kami laban sa sanlibutan at mabuhay ng ayon po sa iyong kautusan. Ama, pakibasbasan ng aming sambahayan. Lahat po kami sana mapabilang karapat-dapat. Tulungan mo, maging seryoso kami sa paghahanda namin. Kung kami man nagkulang at nagkasala, maawa kang patawarin kami. Kami po'y pagalingin sa aming mga karamdaman. Lumakas lalo ang aming pananampalataya, maging handa sa aming kaligtasan. Kami po'y sumasampalataya, Ama. Dininig mo ng aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Tingin mo'y asyaran, si Yahuwah ay ang alay, si Yahuwah lamang. Buong puso kaluluwa, at lakas mo siyang mapapamahalin. Ang walang malo na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging paggabay ng banal na Espiritu ay sumaating lahat ngayon at magpakilanman. Amen. Mga kapatid, konting paalala lang po, yung ating banal na hapunan ay next week na po, April 12, 2025, 3 p.m. Pacific Standard Time. Sana po ay nakagayak na ang ating tinapay at ang ating grape juice na gagamitin para po sa okasyon na ito. Meron din po tayong isasagawang mga special worship services, mga tanging pagsamba, pagkatapos po ng April 12. Meron po tayong April 13, first day of unleavened bread, at April 19, last day of unleavened bread, tapos yung first fruits, April 20, 10 a.m. April 20, Sunday, lahat po ay 10 a.m. Pacific Standard Time. Ito po ay gagawing through internet only, hindi po ito in-person gathering. Bilang paghahanda para sa ating mga kapistahan sa spring, ay meron po tayong preparatory prayer, April the 7th hanggang April 11, Monday to Friday, 7 p.m. Pacific Standard Time. At bilang kasi ang simula po ng ating pag-iwas sa mga leavened products ay sa ating pong Passover. Kaya sana po ay pumunta po tayo sa ating website, hindi sa website kundi sa ating Facebook. Tapos meron po doong page o meron pong bahagi po doon na meron pong e-book para po matutunan natin kung ano yung mga listahan ng mga pagkain na hindi po natin kakainin para sa panahon ng ating spring feasts. Pagkatapos po ay meron po tayong rehearsal kasi yun pong ating gagawing pagsamba para sa ating Yahushua Supper. Hindi po katulad ng karaniwang pagsamba sapagkat meron po tayong kakaining tinapay at meron po tayong iinuming kopita. Kaya kung hindi po natin gagawin yung rehearsal, baka maging magulo yung ating pagtitipon. Ayaw natin mangyari yon. Kaya dapat maghanda tayo. Meron po tayong parang rehearsal review ng mga step-by-step na gagawin natin sa ating gagawing banal na hapunan. Ito po ay April the 10th. Ito po yung sa halip na BHP, itong gagawin natin, yung rehearsal. 7 p.m. Pacific Standard Time pagkatapos po ng ating panalangin. At bilang panghuli, yung ating pong BLP assignment, babasahin po natin yung 1 Samuel tsaka 2 Samuel.
Natatapos na po ang ating pagsamba. Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us.